So sa mga hindi ho nakakaalam, yung sinasabi niyo pong si Dr. As, na sabi daw, manliligaw daw ni Rachel, masyado lang humapanghusga, no? Masyado lang malilikot ang utak ng mga tao na sadyang gumagawa ho ng kwento, no? Yun ang sinasabi niyong nagregalo ng bulaklak at cake. I don't know, limot lang ako kung anong okasyon yun. Pareho hong niregaluhan nitong sinasabing Dr. As, si Rachel at si Dodong. Pareho silang niregaluhan. Nauna lang silang kasi limot lang ako kung bakit na-late si Dodong, pero ang pagkakaalam ko may lakad siya noon, at after mga ilang araw pa bago siya napaabutan ng cake, ng regalo din galing dito sa Dr. As, Pag sinabi kasing Dr. As is US, US. Sa Pilipinas kasi, dito sa Pilipinas, pagka sinabing doktor, lalaki. Pag doktora, babae, no? Sa US kasi, isa lang ang tawag, doktor. Doctor of what? Doctor of medicine, doctor of yung mga espesyalista nila. So, nagkakamali ho kayo na ito ho'y manliligaw nilang Rachel. Dahil ho, sa Amerika, pag sinabing doktor, wala ho yung kasarian. Pwede hong mababae yan or pwedeng maging lalaki, no? Kaya ho siya nagbigay ng code, no? Kaya po siya nagbigay ng code na Dr. As or Dr. US kasi ho, marami hong mga tao, ang nakikisawsaw, marami ang mga taong naghahanap pagka may panibagong pangalan na naririnig. So hinahanap po nila ito, at talagang kino-contact, at I don't know kung ano mga agenda, kaya siya ay nagtago sa pangalang Dr. As or Dr. US. Ulitin ko po, sa US ang doktor ay pwedeng babae or pwedeng lalaki. At lilinawin natin na ito tinatawag kong Dr. As ay isa babae. Isa babae ito na nagpapadala ng regalo kay Langga at kay Dodong, at same silang pinadalahan. So mahirap kasi yung naniniwala kayo sa mga kwento, lalo po dito sa social media, na kailangan mo munang latagan ng tamang ebidensya. So yung mga gumagawa ng kwento, yan yung mga chismosa. So ano bang tawag sa mga chismosa at naniniwala sa chismosa? Di yung chismosa naniniwala sa chismosa. Ganun lang yan, napakasimple pong intindihin yung ating paliwanag, at wag hong maniwala sa fake news. Paano ba yan? Sumagot na si Daddy Donut doon sa issue ng Dr. As. Dr. As daw, Dr. US, sapagkat taga doon sa US. Ito pong doktor na sinasabi nilang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay si Rowell at si Rachel. Ito daw yung manliligaw. Subalit sabi ni Daddy Donut, nagkakamali daw po yung iba. Hindi naman ako, kasi wala naman akong sinabi na yun na nga. Nagkakamali dahil daw sa US, kapag sinabing doktor, ito po ay pwedeng babae o pwedeng lalaki. Hindi daw kagaya sa Pilipinas na may doktora at doktoro. Doktor pala. So, ibig sabihin dito, pinapabulaanan niya yung mga sinasabi, yung mga lumalabas na mga komento na may manliligaw daw si Rachel na doktor na nagbigay ng bulaklak at cake. At sinabi niya, hindi lamang daw si Rachel ang nabigyan, kung hindi maging si Dodong Rowell. So kung hindi naman pala ito lalaki at ito pala ay isang babae, marahil ang iisipin ng iba, baka naman tomboy yan, baka naman lesbian yan, o baka naman positive or negative, South Pole or North Pole yan. Ibig sabihin, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kaya siguro nakatanggap ng regalo si Rowell at si Rachel. We don't know, no? Hindi ko naman sinasabi na gano'n. Kumbaga, yun lang ay base sa mga posible na isipin ng iba. Kaya nga, Daddy Donut, mabuti na rin at sumagot ka. Kagaya nga nasabi ko, baka may alam ka talaga. Kaya nga, mabuti na rin na sumagot ka at nalaman namin na sa sinasabi mo na hindi totoo yan, na yung nagbigay ng bulaklak at cake kay Rachel ay isang babae. O, di ba? Yun ang importante dyan. Kailangan sinasagot mo eh. Sabi mo nga, magbibigay ka pa ng ibang detalye pa dyan
patungkol sa issue na yan. Na mas maganda namang mabigyan ng linaw para naman hindi nababas ito pong si Langga Rachel at para maging balanse, maging fair tayo sa ating pong ginagawang reaksyon. Sabi ko nga kanina sa aking reaksyon, hindi po pwedeng porket nakabasa tayo, nakakita tayo ng ganong comment, ay paniniwalaan na natin sapagkat ito pong mga ganitong klaseng komento ay po pwedeng ibahin ang pakahulugan. Po pwedeng ginawa lamang, po pwedeng ito ay binibigyan lamang ng atensyon para palakihin at para bigyan ng justification at iba to kay Rachel yung sisi, which is hindi naman dapat. So, ang tanong ngayon dito, dapat ba nating paniwalaan yung paliwanag ni Daddy Donut na itong doktor na ito, doktor sa US, ay isa pong babae? O baka naman sabi-sabi lang yan. Hindi naman sabi, butasan natin dito si Daddy Donut, kagaya ng sabi ko kanina na porket donut siya, meron na siyang butas. Kaya nga napaka-importante yung pagpapaliwanag na ginagawa ni Daddy Donut. Para naman hindi nakakawawa si Langga Rachel at para naman maging patas para sa kanila. Ito, nabigyan natin ng reaksyon. Kaya nga, ang sabi natin sa ating titulo, kung ito ba ay mayroong katotohanan. At tama. Kaya nga, hindi ako basta-basta naniniwala. Kasalanan kasi ni Sangkay ito eh. No? Isa kasi nag-umpisa niyan, sinundan ko lang. Pero sabi ko nga, hindi naman kami naniniwala. Wala naman kami sinabi na gano'n na nga. Ang sa amin lang, nila Sangkay, nila Bopil, ay pagtatanong. Pagtatanong kung ito ba ay may katotohanan. And the good thing is, sinagot naman yan ni Daddy Donut. So, depende na lang kung tatanggapin ba natin o hindi. Kung bibigyan pa ba natin ng ibang pakahulugan o hindi. Ang importante dito, pagkatapos nating madinig ang paliwanag ni Daddy Donut, huwag nating kakalimutan na maging open-minded and at the same time, huwag nating kakalimutan na irespeto kung anuman ang kanilang mga sinasabi. Nasa sa kanila na po yun. It's not for us to judge. Let the facts reveal itself. Ika nga. Diba? I-practice natin na huwag tayong basta-basta manghusga ng tao base lamang sa ating mga nakikita at naririnig. Alam natin na walang perpektong tao. Lahat po tayo dito may bahid dungis. Hindi ka po pwedeng magturo ng kamalian ng iba, ng dungis ng iba sa kanilang mga muka kung ikaw naman ay puro putik, kung ang iyong muka naman ay tila ba naglublob sa kanal. So, ang tanong ulit, paniwalaan ba natin yung sinasabi ni Daddy Donut? Para sa akin, naniniwala naman ako. Until yung mga nagkokomento na ito ay makakapagbigay ng kanilang matibay, klarong ebidensya na nagdadawit kay Rachel na tumatanggap ng manliligaw na doktor na nakabase sa Amerika. Alright? Yun lang.